Hiniusa 2024 ng Notre Dame of Salaman College sa bayan ng Libak, magtatapos ngayong araw. Barangay Assembly ng Barangay San Pablo sa lungsod ng Tacurong, matagumpay. At Tacurong, panalo laban sa Calamansig sa elimination round sa 3rd Dato Pax Ali Manguna Dato Kalimudan Basketball Tournament. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headline. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Oktubre 19, taong 2024. Hiniusa 2024 ng Notre Dame of Salaman College sa bayan ng Libak, magtatapos ngayong araw. Narito ang ulat. Magtatapos ngayong araw, ika-19 na Oktubre taong kasalukuyan, hang iniusa 2024 Celebration of Festivals sa Notre Dame of Salaman College sa bayan ng Libak, lalawigan ng Sultan Kudarat. Matatandaan nagsimula ang kailang programa noong ika-16 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang unang araw ng programa ay nagkaroon ng opening program kung saan nagkaroon ng paglatag ng mechanics at kriteria sa lahat ng events at ang presentasyon ng bawat koponan, sinundan ng oath of officiating officers, pati na rin ang sportsmanship. Sa 4 na team ang maglaban-laban sa nasabing programa, ito ay ang Tona Titans, Kadayawan Harvest Defenders, Aliwan All-Stars, Mas Legends, Blooming Warriors. Ayon kay Jude Benaventura, Activity Coordinator, aniya ginagawa nila ang lahat para sa kanilang mga mag-aaral at sinisigurado naman nila ang seguridad ng mga kabataan. Malakas na hiyawan ang dumagundong sa inanunsyo ng paralan dahil sa sigaw ng mga mag-aaral na manonood dahil sa ipinagmamalaki ang kanilang grupo. Ngayong araw, sa ganap na ika-2 ng hapon ay magaganap ang closing ceremony at awarding para sa lahat ng patimpalak. Masaya at maayos ang naging daloy ng paligsahan dahil na rin sa kooperasyon ng mga mag-aaral na siyang naging susi sa matagumpay na pagdaraos ng nasabing event. Ako ang inyong kaibigang Pericles Abico Sinyani para sa Sultan Kudarat Headliners. Barangay Assembly ng Barangay San Pablo sa lungsod ng Tacurong, matagumpay. Narito ang ulat. Naging matagumpay ang ginanap na Barangay Assembly sa Barangay San Pablo sa lungsod ng Tacurong ngayong umaga dahil sa pagdalo ng mga pinuno ng barangay at mga mamamayan nito na aktibong nakinig sa mga presentasyon ng mga nagsasalita. Sa nangyaring Barangay Assembly, inulat ni Punong Barangay Jaser Rivera Sr. ang mga nagawa at planong gagawin sa barangay. Ibinida ng Punong Barangay Rivera Sr. ang mga natapos at nagawa ng kanyang administrasyon tulad ng pagpapasaayos ng Barangay San Pablo Cultural and Sports Center, pagkakaroon o pagbuo muli ng volunteer ng Barangay Disaster Risk Reduction Management o BDRRM, pagtanggap ng sasakyan na gagamitin sa mga pag-rescue at ilan lamang ito sa mga nagawa na natanggap ng barangay mula sa lokal na pamahalaan ng lungsod. Ilan sa inulat sa komitiba ni Barangay Bradley Hakob na siya ang chairperson sa Peace and Order na ipinagmalaki na inulat ito ang kaayusan ng barangay at pagkatatag ng Barangay San Pablo Rural Workers Association na nangangalaga sa kagandahan at kalinisan ng barangay.
Sa kasalukuyan, inaayos na ngayon ang proyekto ng mga kanal sa barangay para mabawasan ang pagbaha at hinimok ang mga mamamayan ng barangay na maging malinis sa kanilang paligid at huwag itapon ang mga basura kung saan-saan. Dumalo sa Barangay Assembly ang ilang mga pinuno at kinatawan ng sangay ng pamahalaan tulad ni Tacloban City Police Lieutenant Colonel Manuel Ryan P. Lim, City Local Government Operation Officer Attorney Ryan Alahar. Nandoon din ang kinatawan ng City Disaster Risk Reduction Management at si City Councilor Ralin Tabusares Bernardo. Ang Barangay Assembly na ginanap ay para sa second quarter ngayong taon na may temang talakayan sa barangay, aktibong diskusyon ng pamamayanan tungo sa masigla at maunlad na bagong Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan Pericles Abico Sinyani para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, Tacloban panalo laban sa Calamansig sa elimination round sa third Dato Pax Alimango na Dato Kalimudan Basketball Tournament. Narito ang ula. Panalo muli ang Tacloban laban sa Calamansig sa puntos na 107-96 na kung saan lumamang pa ang Calamansig sa second quarter at third quarter. Sa umpisa pa lang ng laro, nagpakita ang dalawang kupunan ng agresibo sa court. Sa pagtatapos ng first quarter, lamang ang Tacloban 27-28. Pero pagdating sa second quarter, lamang na ang Calamansig sa 64-54 at sa third quarter naman 88-81. At pagdating sa huling quarter, dito na bumawi ang Tacloban na kung saan hinabon nito ang score na nagtapos sa 107-96. Tinanghal na player of the game si Anthony Salarda ng Tacloban. Ang pagkapanalo ngayon ng Tacloban ay ang kailang ikadalawang panalo, samantala ang Calamansig ay wala pang panalo at ito na ang kailang ikatatlong talo. Ang Team Tacloban ay nasa ilalim ni Coach Victor Prospero at Assistant Coach John Mark Palsis Midel. Ang susunod na laro ng Tacloban ay sa araw ng Huwebes, ika-24 ng Oktubre taong kasalukuyan na makakaharap nila ang Colombia na kung saan sila ang unang laro. Ang third Dato Pax Ali Magunda Dato Kalimudan Basketball Tournament ay bahagi ng Kalimudan Festival 2024. Ako ang inyong kaibigan Pericles Abico Sinyani para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Maraming salamat at magandang araw, kaibigan.